Hello po mga ka-Jesnabs, welcome back po. At saka Happy Father's Day po sa mga father dito sa mga ka-Jesnabs natin. Meron pong paalala itong DepEd Order number 17 series of 2025 tungkol sa mga pag-transmit ng documents. Tingnan po natin. Ito yung transfer of documents, yung transmittal ng mga SF9 at saka 10, Ito yung mga permanent records. So nakasa dito na ang mga schools lang at saka mga authorized personnel yung pwedeng mag-transmit ng mga records ng mga estudyante. Kasama yung mga original at saka certified true copy ng PSA or NSO birth certificate. Whether internally, ito ay kung between learner's previous and incoming class advisor or externally. So yun po mga ka-Jesnabs. So dapat sa school namin meron kami tinatawag na record officer or yung registrar. Sila yung nagbibigay ng mga documents. Tapos yung school shall not compel learners. So hindi pwedeng yung mga advisor dyan ay ibinibigay lang sa mga learners or mga parents yung responsibility na pagkuha ng mga school records, lalong-lalo na kung itong mga transfer, Tapos ito yung dapat tandaan natin na yung pag-transfer ng documents shall be accomplished before the end of the first grading period. So sa first grading pa lang dapat na-transfer na yung document. For transfer in learners during the school year, transfer of documents shall be secured 30 days from the first day of their school attendance. So isang buwan lang dapat ay nasa atin na mga advisor yung school records ng mga bata. Nako. Importante na alam natin ito. Take note, naka-DepEd order po ito. At saka ito pa, na pwede palang mag-transmit na lang tayo ng electronic format or scan copy of credential documents for a specific grade level. Ito yung mga grade 6 graduates at saka grade 10 completers na nag-enroll na ng grade 7 at saka grade 11 ay pwede pong scan copy na lang, Ito yung mga minimum requirements and supporting documents. Pwedeng i-transmit ito electronic lang sa receiving school. Provided na yung request daw ay ginawa through the LIS portal tracking or transfer facility. Yung pong nakalagay sa DepEd Order number 54 series of 2016. So yung school official email, dapat yun ang gagamitin sa pag-send at saka sa pag-receive ng records by both schools. The option to transmit the scanned or credential documents through the official email instead of sending the hard copies of the documents ay applicable for kindergarten completers who opted to transfer and enroll in grade 1 in another school. So, yun, sa mga grade 7, grade 11, pwede daw yung ganon, Yung mga ALS teachers ay pwede rin gumamit ng pag-send ng electronic or scan copies ng mga certificate of rating, presentation, portfolio, assessment for elementary and junior high school completers na mag-e-enroll sa grade 7 and grade 11 respectively. The school ALS teacher who receives the scanned copy of documents is hereby reminded that there is no need for originating school to compile the submission of the physical copies of the said documents. Siguro hindi lang naman siguro sa lahat ng ALS. Lahat po na nag-submit na ng scan copy ay di na kailangan ng physical copies. So yun po mga ka-Jesnabs, yung reminders natin, lalong-lalo na sa mga
advisors. So, take note ha, 30 days lang daw ang kailangan or sa first grading pa lang ay nandyan na yung mga documents na yan sa inyo. Guys, hanggang dito na lang. Thank you for having me. Bye-bye.